Matapos ang nakakabitin na last panel na ito na kung saan ay makikita sina Yuji at Sukuna sa train station, ngayon na lumabas na ang spoilers para sa chapter 265 ay sa wakas malalaman na natin kung ano kaya ang magiging resulta matapos ang pag-activate ni Yuji ng kanyang domain expansion. Let's go! Nagsimula ang panel sa isang eksena na kung saan ay makikita sina Yuji at Sukuna na nag-uusap habang naglalakad ngayon sa isang syudad, na kung saan ay dito na narealize si Sukuna kung anong nangyayari sa kanya ngayon. Ang nangyayari daw ngayon ay isa rong bihirang pangyayari na kung saan ay nakikipag-connect raw si Yuji sa isang sorcerer during a battle. Kaya tinanong ni Sukuna si Yuji kung ito ba raw ang kanyang domain expansion. Nasagot naman ni Yuji na wikang tumahimik ka. Desperado lang daw siya kanina kaya nagawa niya ito. Napati raw siya ay hindi niya raw alam kung ano raw itong nangyayari ngayon, pero ang gusto raw niya ngayon ay makipag-usap kay Sukuna ng kahit saglit lang. Matapos yan ay habang papapunta sila sa isang underground ay dito naman ibinahagi ni Yuji ang tungkol sa kanyang childhood. Ayon pa sa kanya na ipinanganak raw siya sa Sendai pero tumira raw siya sa lugar na ito nung 6 o 7 taong gulang daw siya, hanggang sa bumalik daw siya ulit sa Sendai gawa ng trabaho daw ng kanyang lolo noon. At marami pang mga memories ang binahagi rito ni Yuji na we'll dive deeper na lang sa full chapter review natin. Sa ngayon ay walang imik si Sukuna sa mga pinagsasabi ngayon ni Yuji, mga kaibigan. Maya-maya pa ay dinala naman ni Yuji si Sukuna sa isang park na kung saan ay madalas raw siyang naglalaro noon. Dito ay marami siyang ibinahagi na nakakatawang karanasan niya noon, gaya na lang nung na-stuck raw ang kanyang paa sa isang swing at marami pang ibang mga karanasan, mga kaibigan. Matapos yan ay may nakita namang bulaklak si Eugene. Ang akala niya ay ang bulaklak na ito ay tinatawag na Asagao flower, na kung saan ay kinorek naman siya dito ni Sukuna dahil ang pangalan daw ng bulaklak ay Ajisai. Kaya nang napansin ni Eugene na tila ba'y alam ni Sukuna ang pangalan ng bulaklak, ay dito niya tinanong si Sukuna kung paano raw niya ito nalaman. Nasagot naman ni Sukuna ay baka dahil daw sa memories ni Megumi. Kung kaya tanong naman dito ni Eugene na baka ay alam din daw pala ni Sukuna ang lugar na ito dahil once ay nasa katawan naman daw niya si Sukuna noon. Nasagot naman ni Sukuna ay di raw siya noon nagsayang ng panahon para tignan ang mga useless daw na memories ni Yuji. Kaya na may dinala naman ni Yuji si Sukuna sa isang lugar para kumuha ng mga crayfish. Napabiro pang sabi ni Yuji dito na dapat ay subukan daw ni Sukuna ng humuli ng crayfish dahil kung hindi baka ay yung pinakamalakas daw na sorcerer ay di raw pala alam kung paano manghuli ng crayfish. Bagay na ikinainis naman ni Sukuna kaya sinunod niya ang sinabi ni Yuji at nanghuli ng crayfish, mga kaibigan. At nang nakahuli na itong dalawa ay dito naman sila nagtalo sa kung kaninong crayfish daw na nakuha ang mas maganda. Kasi mas malaki ang nakuha ni Sukuna pero ayon naman kay Yuji na kahit mas maliit ang sa kanya mas rare naman daw ang kanyang crayfish na nakuha kesa ditong kay Sukuna. Matapos niyan ay napadaan naman sila sa isang department store na nag-open na daw noon nung 5 years old pa raw siya. Ibinahagi niya rito ang mga memories niya sa lugar na ito. Nasabi pa nga niya na medyo wala daw mga kahoy at damo ang lugar na ito, pero kung pupunta raw sila sa unahan nitong syudad marami naman daw green side sa parte na yon. Bagay na wala naman paki si Sukuna. Kaya na may dinala na ni Yuji si Sukuna sa isang field na kung saan dito raw siya nanguhuli ng mga grasshoppers noon. Pero ngayon ay wala na raw siyang nakikita mga grasshoppers na bakay nag-evolve daw ang mga pesticide. Nagsalita naman rito si Yuji tungkol sa mga kabayo at tungkol sa farm na ito na madalas ay sinasama raw siya ng kanyang lolo dito sa farm na to. Na habang inaalala niya raw ang mga memories na yon ay nare-realize niya ngayon, mga kaibigan, na ang kanyang lolo daw talaga ang kanyang tunay na parent. Ipinakita rin dito ni Yuji kay Sukuna ang ice cream shop na may napakasarap daw na ice cream, na may time pa nga raw siya noon na inubos niya ang kanyang allowance para bilhin ang mga ice cream dito hanggang sa nasuka na lamang siya sa dami ng kanyang naubos. Na napasabi naman dito si Sukuna sa istorya niya ni Yuji na wikang, so wala ka pala talagang utak noon. Kung kaya't niyaya naman ni Yuji si Sukuna ng isang archery na kung saan ay puro bullseye itong nagawa ni Sukuna, mga kaibigan. Kaya napasabi naman si Yuji na napakagaling daw ni Sukuna dito. Nawika naman ni Sukuna na syempre mas experienced naman daw talaga siya kesa sa kanya. Bagay na na-realize din ni Yuji kasi common naman daw ang pana sa era noon ni Sukuna. Maya-maya pa nagsimula namang mag-snow, mga kaibigan, na kung saan ay pinakita ang flashback noon ni Yuji na kung saan ay ibinahagi niya ang kanyang ginagawa dito during sa winter season. Dadag pa niya na during daw sa Christmas ay isang gabi ay may narinig daw siyang bell sound, kaya napasabi siya na totoo raw pala si Santa Claus. Only to be found na sa gabing yan ang bell sound pala ay nagmumula raw pala sa mga kadena na nakakonect sa sasakyan. Matapos niyan ay dito na nainip si Sukuna sa mga pinagsasabi dito ni Yuji. Nawika ni Sukuna dito kay Yuji na sabing tumahimik ka at sabihin mo na kung ano talaga ang iyong pakay dito o ang gusto rang sabihin nitong si Yuji. Nasagot naman ni Yuji na oo. At sa tingin niya naibahagi naman daw niya lahat kay Sukuna ang mga bagay na gusto niyang ipakita sa kanya. Nasagot naman ni Sukuna na napaka-messy at disgusting daw ng mga memories na ipinakita ni Yuji sa kanya. Kaya ano ba raw talaga ang gusto talaga ni Yuji dito na sabihin sa kanya? Kung kaya't dito na nagsalita si Yuji na sabing noon ang buong akala daw niya ang pag-iintindi at pag-fulfill daw sa kanyang tunay na role ang meaning daw ng pagiging buhay o ang meaning daw ng life. At kung mamamatay daw siya na na-fulfill ang kanyang role ay doon daw niya masasabi
sinasabi na namatay daw siya sa tamang paraan. Pero ngayon ay nag-iba na raw ng konti ang kanyang nararamdaman sa buhay. Habang makita natin dito ang mukha ng lolo ni Yuji, si Junpei at si Nanami. Nagdapan ni Yuji na ang role daw ng buhay ay pwede daw ang pag-nurture ng pamilya o kahit ang paglalakad daw ng iyong aso. Na kahit wala nga rin ang mga bagay na yan as long as nakakakain, nakakadumi at nakakatulog daw ang isang tao, na kahit bedridden na at puro sakit, na kahit ang buhay mo ay walang connection sa iba, na kahit wala nang matira pa sa'yo, ang value daw ng buhay ay makikita raw sa mga fragment of memories na nabuo nito. At habang nagsasalita si Yuji ay this time ay pinakita naman ang mukha ni Gojo, Choso, pati na si Kugisaki Nobara. Dadag pa ni Yuji na ang problema ay hindi raw sa kung paano ka mamamatay o sa kung paano raw mamamatay ang isang tao, kasi hindi raw niya mapapatawad ang ni sino man na nag-a-act na ang value na nakikita niya sa tao ay hindi raw nag-i-exist. Nasabi pa ni Yuji kay Sukuna na hindi naman daw sa kinamumuhian niya itong si Sukuna, pero ang mga tao ay hindi raw tools, na para bang ang kanilang mga role ay determined na sa simula pa. Hindi raw ganyan ang mga tao, wika ni Yuji. And this time kasabay ng mga linyang yan ni Yuji ay dito naman ipinakita ang mukha ni Mahito at Sukuna kasabay ang image ng isang gunting. Kaya dito na ipinaalam ni Yuji kay Sukuna na maaaring mali daw itong si Yuji ngayon mga kaibigan, pero ang rason daw na nakipag-usap siya ngayon kay Sukuna ay para ipaalam kay Sukuna ang value ng mga taong sa mata ni Sukuna ay walang value. Nasagot naman ni Sukuna na wala daw siyang nararamdamang kahit na ano sa mga taong yon, dahil alam naman daw niya ang gustong ipaalam ni Yuji sa kanya dito mga kaibigan, pero it's just that na wala daw talaga siyang nararamdaman na kahit na ano sa mga values na yan. Gaya na lang daw ng pagtanggap ni Yuji sa nangyayari sa syudad na kinalakihan niya, na kung saan ay bumababa kasi ang populasyon sa syudad na to mga kaibigan. Nawika pa ni Yuji sa pagbaba ng populasyon na sabi niya na ganun daw talaga, it's not like may paki naman daw siya. At dito kay Sukuna ay parang ganyan din daw ang kanyang nararamdaman pagdating sa mga tao na wala siyang pake sa value ng life nito. Kaya sagot naman ni Yuji kay Sukuna na wikang susumablay daw siya na iparealize kay Sukuna ang value ng buhay. Nasagot pa ni Sukuna na kung siya raw ang pasasabihin na ibang klase daw ang pagiging duwag ni Yuji. Kaya tanong naman ni Yuji dito kay Sukuna na sabing ganyan ba raw talaga katindi ang galit at hate ni Sukuna sa kanya. Maya pa'y may na-realize naman dito si Sukuna mga kaibigan, kaya tinanong niya si Yuji na wikang, bata, ibig mo bang iparating dito na naaawa ka sa akin? Sinusubukan mo ba ngayon na pakitaan ako ng simpatsya o awa? Sabay makikita rito mga kaibigan ang statue ni Buddha habang sinasabi ni Sukuna ang mga salitang yan. Maya pa'y ito na nga, biglang nagbago ang tingin ni Yuji at kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagiging seryoso na wikang, may kakayahan akong patayin ka, Sukuna. Pakawalan mo si Megumi at bumalik ka sa katawan ko at bubuhayin kita. Ang mga salitang yan ay lubos namang ikinainis at ikinagalit ni Sukuna mga kaibigan, kaya pangiting sagot ng King of Curses kay Yuji na wikang sa tingin niya raw ay may malaki raw silang hindi pagkakaunawaan rito. Nadagdag pa ni Sukuna na wikang hindi raw siya hihinto na durugin lamang si Yuji dahil papatayin niya raw talaga ang mga taong importante talaga kay Yuji sa harapan pa raw mismo ni Yuji. At bakas sa mukha ni Sukuna ang eagerness mga kaibigan na durugin o patayin si Yuji, habang may kita naman sa mga mata ni Yuji ang determinasyon at parang wala na siyang pakipa na iparealize kay Sukuna ang value ng life. So grabe, punong-puno ng malalalim na salita at wholesome moments ang spoilers natin ngayon mga kaibigan, na nagtapos sa nakakapanabik na cliffhanger o last panel na yan. Dahil dito muna magtatapos ang spoiler review sa last panel na to mga kaibigan, kaya na may abangan nyo rin ang full chapter review natin sa chapter na ito upang mas maiintindihan pa natin ng gusto ang mga impormasyon at napakarami pang detalye na di natin naisama dito. At nga pala, break po next week ang JJK due sa holiday sa Japan. Kaya na may abangan nyo na lang ang full chapter 265 natin at ang iba pa nating video na gagawin natin during that week break mga kaibigan. So kung nagustuhan nyo ang ating video ay can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this, and see you guys again on my next video.